Ano ang ibig mo? Mabiyayang araw ng Huwebes, mga kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santiago Apostol. Pagbati po sa lahat ng mga parokya at deboto ng dakilang Apostol Santiago. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Lumapit kay Jesus ang ina ni Jaime at Juan kasama ang dalawa niyang anak at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" At sumagot siya, "Darito ang dalawa kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa sa iyong kaharian." Sinabi ni Jesus sa magkapatid, "Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko?" Sumagot sila, Kaya namin. Sumagot si Jesus, "Totoong iinom din kayo sa aking kalis, ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Para yon sa mga hinirang ng Ama." Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa magkapatid, kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam niyo na sinusupil ng mga naghahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi naman ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin ninyo. Gayon din naman, dumating ang Anak ng Tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami." Ibinahagi po ni Sister Tess Espina ng Daughters of St. Paul ang pagninilay ngayon. Hindi natin mauunawaan ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang iniisip at lahat ng kanyang mga pangarap ay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Tulad ni Salome, ang ina ng mga anak ni Zebedeo, na lumapit kay Jesus at hiniling sa kanya na kung ang kanyang dalawang anak na lalaki ay maaring maupo sa tabi niya, sa kanyang kanan at kaliwa sa kanyang kaharian. Sinabi ni Jesus na kahit na maiinom nila ang kopa, nasa Ama ang pagpapasya kung sino ang uupo sa tabi niya. Nang malaman ito ng mga alagad, hindi sila natuwa sa saloobin ng mga anak ni Zebedeo. Kaya't ipaniliwanag ni Jesus na ang sino mang nagnanais na maging dakila ay magiging lingkod ng lahat. Alam natin na sa pagtatapos ng kanyang buhay, nag-alay si Santiago ng kanyang buhay para sa kaharian ng Diyos. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo pagkatapos ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Dumana siya ng pag-uusig nung panahon ni Haring Herodes at isa siya sa mga unang apostol na naging martir. Naway lagi nating maalala na ang pinakadakilang misyon ng ating buhay, tulad ni Santiago, ay ang maglingkod sa kapwa. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas, sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.